bigyan ng kredito kung nararapat. Astig ang pangalawang trailer ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Hindi pa natin alam kung gaano kaganda ang ikalawang bahagi ng seryeng ito. Kaya huwag tayong agad maging sobrang positibo. Pero magiging tapat ako sa inyo mga pare. Sa palagay ko, sobrang ganda ng trailer na yon para i-hype ang Monsterverse story. I-celebrate natin ang epic vibes sa pamamagitan ng pag-highlight ng best moments sa trailer at pag-usapan kung bakit mas gaganda pa ang Monsterverse. Kamusta sa lahat? Si Jacob ito. Nandito tayo sa Dangerville. Kung hindi mo pa nadidiinan ang subscribe button, alam mo na ang gagawin mo. Dahil pare, umaapaw tayo sa Monsterverse, Godzilla at Kong na mga content. Kaya huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Tara na sa pinakagagandang sandali ng Monarch Legacy of Monsters Season 2 trailer. Malaking sorpresa, si Titan X. Mukhang hindi magsasawa ang fans sa bagong Titan ng Monsterverse. Sabi ni Gogi Siner, ang pinaka-the best na sandali niya ay nang makita niyang lumabas si Titan X sa lupa. Laging may posibilidad na makalabas si Titan X mula sa tubig at makapunta sa lupa, lalo na nang makita ang halimaw na makatakas mula sa malabundok na kokon sa Hollow Earth axis noong Lunes. Pero hanggang sa trailer na ito, hindi natin alam kung talagang kayang tumawid ni Titan X sa lupa sa isang maayos na paraan. Alam mo yon, higit pa sa mabagal niyang paggapang papunta sa hibernation spot sa axis noong Lunes. Parang pugita na gumagalaw sa lupa saglit. At lumalabas na hindi lang komportable si Titan X sa lupa, kundi talagang mahusay din siya doon. Agad, sa tingin ko, mas kapanapanabik si Titan X kaysa sa nilalang na kailangang manatili sa tubig o kalahating nakalubog. Ibig sabihin, ang United States fans at Season 2 ng Monarch viewers ay makakapanood ng iba-ibang eksena, lalo na sa malalaking laban ng mga halimaw. Kaya kahit sa lupa o sa dagat, paparating si Titan X at napakaganda niyan. Isang bagay tungkol sa Monsterverse. Hindi naman talaga masama yon, pero masasabi ko na parang may kulang. At iyon ay ang pagbibigay galang pa sa mga klasikong pelikula. Grabe, inayos talaga ng trailer yon para sa higante natin. Sabi ni na Alistair at si Goji Guy, ang maliit na berdeng lalaki. Ito ang paborito nila mula sa trailer at hindi mo sila masisisi. Paulit-ulit pa nila itong pinanood. Sa trailer, binigyan si Jima ng mga epic na eksena na parang hinango mismo mula sa orihinal na Godzilla na pelikula noong 70 taon na ang nakalipas. Kung iisipin mo, parang pizza si Godzilla. Talagang mahirap makahanap ng totoong pangit na bersyon ng hari. Pero may kakaibang espesyal kapag si Godzilla, kahit anong anyo niya, ay ipinapakita sa ganitong paraan. At sa wakas, makita si Monsterverse Goji na naglalakad sa iconic na bayan ni Godzilla, nagbibigay pugay sa mga pelikula ng Toho at sa kanilang kakaibang estilo. Habang may matitinding eksena ng militar matapos ang pinsalang dulot ni Godzilla, talagang nakaka-excite itong abangan. Sige, itong susunod na pinakamagandang sandali ay maaaring ikagulat ng ilan sa inyo. Pero ang astig makita na si Titan X ay hindi lang basta isang walang isip na makinang pamatay na walang sariling karakter. Naiintindihan ko naman. Baka may nagtatanong sa inyo kung bakit dapat i-highlight ang Titan na may mas mataas na antas ng pag-iisip. Sabi nga, ang pinakamagaling na kontrabida ay yung hindi nakikita ang sarili bilang kontrabida. Kahit hindi mapatawad ang ginagawa nila, may mga sandaling parang nararamdaman at nakaka-relate ka sa kanila. Ganyan din ang naramdaman ko kay Titan X dahil sa eksenang ito sa trailer. Huwag magkamali, sabik akong makita ang halimaw na ito sa aksyon. Pero sa isang banda, sabik din akong makita kung paano gumagana ang utak nito at kung katulad ba ito ng katalinuhan nina Godzilla, Shimo, Mothra o Kong. Mahusay ipinakita ng The New Empire na may sariling personalidad at pag-iisip ang mga nilalang na ito. Di na ako makapaghintay makita kung saan patutungo yon kay Titan X. Sigurado akong may ilan sa inyo na gusto rin ang paborito kong parte sa trailer, ang pagbabalik sa Skull Island. Babalik talaga tayo. Hindi lang mabilis ang cameo. Sa unang beses matapos halos 10 taon, ang Monsterverse ay nakatakdang magkaroon ng mahahaba at ganap na mga eksena sa sikat na isla. Hindi mahalaga anong bersyon ng mahiwagang isla ang makuha, palagi akong handang makakita pa. At iba't ibang mga eksena sa trailer na ito ang nagpapakita ng buhay at humihingang Skull Island. At may kakaiba lang talaga, may isang bagay na parang humihila sa akin papunta sa lugar na ito. Ang nakakabighaning likas na ganda,
ang pangako ng pakikipagsapalaran, ang banta ng panganib sa bawat sulok at ang biyaya na makita mismo ang mas ganap na si Kong na ginagamit ang kanyang tahanan para sa mga epic na tagpo tulad nito. Idagdag mo pa ang nakakatuwang ideya na kung ang isang lugar na ganito ay totoong umiiral sa realidad, alam mo yon, nababalot lang ng misteryo. At ayun, siguradong tagumpay na ang resulta. Ang Isla ng Bungo ay karakter na laging nagbabago. Pakiramdam ko, ang makita ulit ang lugar na ito na ibinalik sa sentro ng Monsterverse ang dahilan kung bakit ito ang pinakapaborito kong sandali. Sige mga kaibigan, tanong. Ano sa tingin nyo ang pinakamahusay na eksena ng laban sa Monsterverse? Isantabi muna ang pagiging paborito mo kay Godzilla o ibang halimaw o karakter. At para sa'yo, ano ang laban na talagang sa tingin mo ang pinakamahusay sa seryeng ito? Para sa akin, ito yung laban ni Kong at ng Skullcrawler na si Haring Remarok. Marami ang nagrereklamo na ang laban sa Monsterverse ay mahirap makita, masyadong mabilis, o parang cartoon lang. Parang laging nakakalimutan ng mga tao ang labanang ito hanggang kamatayan. Tungkol sa mga isyong binabanggit ng marami sa Monsterverse, ito yon. Madali itong makita at malinaw. At ramdam mo ang bigat, parehong pisikal at emosyonal, ng isang sitwasyon ng buhay o kamatayan sa pagitan ng mga dambuhalang nilalang. Oh, at siguro ito pa rin ang pinakamatinding fatality sa Monsterverse na hindi tinawag na Kiss of Death. Balik tayo sa trailer ng Monarch, ang paparating na laban ni Kong at Titan X sa Skull Island sa clear sight ang pinakamagandang bahagi ng trailer. At sana mas maganda pa ito kaysa sa laban ni Kong kay Ramorak. Grabe pare, parang gusto ko nang sumugod sa pader bro. Makinig ka ng mabuti dito sa huli kasi pakiramdam ko malaking bagay ito, sobrang malaking bagay. Sa totoo lang, ito ang pinakamaikling ipinakita sa trailer. Pero malaki ang posibleng epekto nito sa prangkisa at komunidad. Yung linyang, kailangan natin si Kong at si Godzilla. Sa mga bagong Monsterverse na pelikula, madalas nilang sabihin na kailangan natin si Kong para iligtas tayo. Kong, kailangan ng mundo si Kong. At sa wakas, ngayon hindi na naiiwan si Godzilla. Ipinapakita ito ng Season 2 ng Monarch. Na yung mga showrunner at mga tao sa Legendary ay nakikinig din kahit papaano sa mga fans at gusto nilang ipakita na si Godzilla ay kasing sikat din ni Kong. Umaasa akong mabawasan ang galit kay Kong mula sa mga tagahanga ni Godzilla. At baka sakali, magsimula na tayong magtungo sa mas nagkakaisang fandom kung saan nararamdaman ng lahat na nabibigyan ng hustisya at respeto ang paborito nilang halimaw. At lahat tayo ay pwedeng magsimulang maging excited para sa lahat. Ang mawala na ang pagkiling sa pagitan ng dalawang iconic na karakter na ito ay magiging maganda. Sa kabuuan, marami pa ring aabangan ang Monsterverse fans sa Season 2 ng Monarch Legacy of Monsters. Kahit bago ka pa lang sa seryeng ito, maaaring ito na ang isa sa pinakamagandang television experience mo ngayong taon. At least, yun ang inaasahan ko at siguradong nakakatulong ang trailer na ito sa mga taga Dangerville. Sana magustuhan nyo ang mas kaswal na community hype video. At gaya ng dati, suportahan at ikalat ang video na ito para patuloy nating maipakita sa mundo kung gaano tayo kaseryoso sa pagsuporta sa ating mga halimaw. Lahat kayo, ito si Jacob at magkikita tayo sa susunod.